see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Salamat sa pagkakataon ito at tayo na mga pag-isip at kayo na naman po ang papurias sa kailangan din sa isang pares. Naman na sa inyong mga katsuyin po kami. Nawari yung pagpunta po namin ito ay nilang po ang sinadya rin. Salamat sa binigyan ng Panginoon at ito'y iingatan niyo at ibalot ninyong kaso na yung kapagaling. Yan sa pag-inisip ng mga kasiglas. Hindi kami maabala sa pag-president mo rin tayo pag-president tayo. Salamat sa Panginoon dito sa akin. Naway ang mensahe may bulikas sa Lord. Kaya ang maging body ang aking vida. Para may bulikas ko ang naisip ako sa tayo sa balik namin. Nang ititumim mo sa akin. Hindi na ako na rin mapakinggan bagus. Mapikinggan ako sa akin. Kaya mga kita ko ay kung namin pag-isanda. Sandigan ang kapasako ko. Nang tayo. Alam po namin na pag-matigil ito ay pinupulong nila ay nakakaroon ng tubig sa iyo. Patuloy mo po ang ulit sa mga walang kami nagkikinaw. Hanggang mapunta ang Panginoong buhay. Maraming salamat sa katulad ako rin na naman bagay sa akin kasi nagaway ko namin ito at kami pangunahan niyo po dito. Salamat namin na namin pagkakapagp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 apag
Patay ko ng Espiritu. Ang Diyos ang hari. Amen. Amen. Yes, glory. Glory to God. Tanong. Halimbawa sa atin, lahat sa atin, example pa sa Pastor Bernard. Halimbawa sa Pastor Bernard, itinakwil na niya ang paggawa ng kasalanan. Lahat ng kasalanan. Bagos, habang tayo nasa rupa ng kasalanan, ay paulit-ulit tayo nakakasala. But kung tayo rin nagiging matuwid na, ay madali natin hihingi ng pagkakas. Yung tao hindi rin matuwid, kaya kailan hindi siya humingi ng pagkakas. Yung pagkapaunawa sa akin ay bigat sa ating sa pagkakasala. Naman tanong, Pastor Bernard, naiwaksin ang paggawa ng kasalanan. Ba't ang tanong? Natitiyak ba ang Pastor Bernard na pinagaharian ni San Miguel? Bakit sa atin na? Natitiyak ba natin na pinagaharian ng San Miguel? Ipinuunawa kasi Miguel, ang kasalanan, 567 kasalanan ba yun? Ay nakapalaya sa atin kay God at sa atin ay ito'y gawa lamang ng katawang lupa natin. At hindi ito gawa ng spiritual man natin. Naka-floating lang yung spiritual natin. Naging neutral ang puso. Walang connectivity sa Holy Spirit, walang connectivity sa katawang lupa. So, ibig sabihin, nakapasa lang sa atin katawang lupa natin. Kaya mamamatay yung katawang lupa natin eh. Bakit yung Holy Spiritual man natin, mananatiling buhay. Now, tanong, paano natin masasabi pinagaharian na nga tayo? Hindi ka.
masasabi natin pinagkarian tayo ni God. Dahil kung hinayaan na natin ang Holy Spirit, bukod sa nilayuan natin paggawa ng kasalanan, okay, naging okay yung katawang lupa natin. Now, nag-work ang Holy Spirit sa spiritual man natin. Hinayaan ng spiritual man natin na magkaroon ng connectivity sa Holy Spirit. Diga. Now, dito natin masasabi, Lord, pinaghahalyain na ako. Nag-work na ang Holy Spirit sa akin at nararamdaman ko, pinangunahan niya na ako, pinanahanan niya na ang puso ko, ginawa ng templo, ginawa ng kasayon ang aking puso. Nanatili na po kayo sa mamagitan ng Holy Spirit. Magaling sa dito, mamamayan ng Japan. Lahat ng magagandang attitude na sa Japan, kahit mga bata sa sobrang kagandahan ng attitude niya, pag nakagawa sila sa politika, pag nakagawa ng korupsyon, nagpapakamatay, iyon ang masamang pagiging tao natin, akala natin magiging matuloy dahil sa ganong senaryo. Pero pala, nilulubos natin kasalanan natin sa doon sa kumunoy ng Koy. Now, iyon lang ay wala sila kasi ang karamihan sa Japan ay hindi sila kumikilala kay God. Salamat sa mga Japanese na nakakilala na kay God. Now, so ibig sabihin, lahat na sa magandang attitude na sa Japan, wala silang Panginoon sa kanilang buhay. Now, may ito po yung introduction book natin. Ayan, sige. Hindi mo tutakin mo dito sa lata. Pwede po natin basahin sa Fruit, 1, 2, 3. The fruit of the Spirit is grown by the Spirit working in us. We don't grow the fruit, the Holy Spirit grows the fruit. And this fruit will look vastly different than the regular fruit our human nature produces. Matthew 7:16 to 20. You can identify the fruit that is by the Yes. Ang bunga ng Espiritu ay lumalago sa pamamagitan ng Espiritu gumagawa sa atin. Hindi natin pinatubo ang bunga nito. Tanong, ang Holy Spirit ang bunga ba ng Spirit ni God ay nag-work nung hindi pa napagtatagumpay ni Jesus kaya ang kaligtasan, hindi pa tayo nabibigyan ng kaligtasan, hindi pa ni Lord Jesus kaya na, o hindi pa naiisisir ng Diyos ang mga si Lord Jesus sa akin, nasa akin na ba ang fruit of the Spirit? Wala pa, impact. Wala, ibig sabihin, wala pa sa ating Holy Spirit. Bakit binigyan tayo ng hininga? Ba't wala pa sa Holy Spirit? Mag-work lang yung Holy Spirit ngayon, nung napagtagumpayan ng Lord Jesus Christ, nung ipinako siya sa cross ng Calvary, tinubos tayo at binigyan tayo ng grasya, kaligtasan. At doon, bago siya umaksata sa mangyari, isinend yung Holy Spirit. Anong function ng Holy Spirit sa atin? Ang huwag tayong mawala ang pananampalataya at pananalig natin kay God. Now, kung doon sinusog natin yung pananalig at pananampalataya natin kay God, doon papasok ang fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu sa atin. Now, at ang prutas na ito ay nagmumukhang iba-iba kaysa sa karaniwang prutas na maaaring gawin natin ikas na tao. Now, kakaiba sa prutas. Dahil ito yung pamamagitan ng Espiritu Santo sa pagiging tao natin, pagiging spiritual man natin, sa spiritual, sa Holy Spirit. Makikilala sila sa kanilang bunga, ibig sabihin sa parang kanilang pagkilos. Dito lagi sinasabi natin, magkaroon ng personal, private personal relationship kay God. Dito lalabas ang outcome, prutas. Makikita ng kapwa natin in public. Dahil may nagbabago sa akin. Now, bakit ko pinabasa kanina sa inyo? Kasi siguro pa akong magbasa ng English. Ayan, Matthew, ayan. Ayan.
Pakibasa po natin ulit. The fruit of the Spirit is love, strong, understanding, God's love, joy, spirit, and temporary happiness, peace from God, removing anxieties and fears, patience because God suffers long with us, kindness is doing good things for undeserving people, goodness is pure and innocent. So ito nagiging outcomes ng itinakbil natin ang pagkakasala natin at tinanggap natin si Lord Jesus Christ sa ating buhay, puso at kaluluwa at hinayaan natin mag-work ang Holy Spirit ni God sa atin at hinayaan natin i-commit tayo ng Holy Spirit every minute. Sige, kagaya ng prayer meeting natin, dapat nakatune in lagi tayo kay God. Ito na po. Galatians 5:22 hanggang 25. By the contrast, sa kabilang banda, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, pagkabukas para katapatan, tititiyo, kahinaunan, at pagpigil sa sarili. Mga bunga ng Espiritu Santo sa akin kung tayo magpapasakop kay God. Kusang pagpapasakop kay God. Walang batas laban sa mga ganyang bagay. Gaya na nabanggit ni Kuya Arnold before, na hindi nag-work dito ang batas ng tao. Batas. Mamaya balikan, punta natin kung ilang batas sa Old Testament ang naipapasunod. So now, ang mga kay Kristo, Jesus ay pinako sa cross, ang laman kasama ang hilig na pagnanasa nito. Kagaya ng binanggit natin kanina, kung hindi nag-work, hindi nagtagumpay ang pagliligtas ni God sa atin, hindi tayo makakaroon ng fruit of the Spirit. At kung hindi natin nalayuan ang katawan ng lupa, ang paggawa ng katawan ng lupa sa kasalanan, lalo sa tawag na naman, ay hindi talaga tayo pananahanan ng Holy Spirit. Now, kung nabuhay tayo sa pamagitan ng Espiritu, gabayan din tayo ng Espiritu. So, ang tanong, naipabot natin, gabayan tayo ng Holy Spirit. Amen. Ngunit ang banal sa Espiritu ay nagbubunga ng ganitong uri na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagsisis at kabaitan, at kabutihan, katapatan. Hindi po mag-work ang pag-ibig kung hindi natin may isagwa yung kagalakan. Hindi mag-work ang kagalakan at pag-ibig kung hindi natin masasagawa ang kapayapaan. Hindi mag-work ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan kung wala pagtitiis. Hindi mag-work silang apat kung wala tayong kabaitan. Dito magtitrigger ang pagiging prideful natin sa ating sarili mismo. Hindi mag-work yung 5 kung hindi walang kabutihan. Hindi mag-work yung 6 kung walang katapatan. Mamaya isingit natin pang-8 at pang-9. Dito ba sa isang observation? Ayun. Yun, laban sa mga gayang wakaupa. Ayan, pag-ibig. So, pag-ibig, aktibong mabuting kalooban sa Diyos at sa iba. Higit sa lahat, sarili natin. Kasi sabi nga natin, simple lang Hindi natin magagawa ng respeto ang ating kapwa kung hindi natin magawa ang respeto ang ating sarili. Gaya ng nabanggit, aktibong mabuting kalooban sa Diyos at sa iba. Ibig sabihin, yung pag-ibig ni God ay dapat nag-work sa kapwa natin. Huwag tayo maging makasarili. Dahil ang pinangunawa ni God sa atin na ang bawat sa atin ay isa lang sa Kanya. Amen. Sabi nga natin, walang pangit, walang maganda. Walang righteous, walang tagaliko. Kasi ang nagpumili ko ay binibigyan ng pagkakataon ni God na hanapin siya. Now, dapat tayo sa Korinto 13:14. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi
maugas pa ang pagdala, hindi makasarili. Now, once na isinuko na natin ang buhay puso at kaluluwa natin kay God, on the spot, binatsin natin pagiging prideful natin. Madali natin i-update ko sa ating sarili. So, at madali na, hindi naman natin ito sabihin sa kapwa natin. Ito makikita mismo ng ating kapwa. So, ang tama ito, pasabi natin, ba't may nagbabago ngayon? So, hindi niya alam na may private pakikipag-ugnayan ka kay God. Now, so, dito, itong the best, pag-ibig. Kasi tanda ko natin, ang Diyos ang manghari, ang binigay sa atin ay ang pag-ibig niya. Sa paanong paraan, binigay ng Diyos ang manghari, si Lord Jesus Christ. Sa paanong paraan, ang pag-ibig ni Lord Jesus Christ, binigay ang kanyang buhay para sa atin. Gaya nga na nababanggit natin, si Lord Jesus Christ ay pag-ibig at hindi galit. Kaya nga yung tayo makasalanan, binibigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Lilinis na po na nililis kaya ating kasalanan. Pinako na doon sa krus ng Kalbaryo, huwag na natin paklasin at isa buhay pa muli. Joy, kagalakan. Tungayan po natin. Kagalakan at galak lalo na bilang tugon sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, nagagalak tayo kung napagtatanto natin na pinaghaharian na tayo hindi ng bigat sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Nagkakaroon na po tayo ng conviction. Nag-work na po sa atin ang Holy Spirit. Ang tanong, inahayaan ba natin mag-work ang Holy Spirit? Kaya na binabanggit lagi natin, hindi sukat tayong pagpunta ng panambahan kung mananatili tayo bingi sa mga mensahe. Hindi ka. Maging kami rito, mananatili kayong course teacher, magiging malayo din kami. Kaya maging maingat po kami kasi unang-una kami makakasa sa harapan nila bago kayo. So, kaya maging maingat din po kami. Magalak kayong palagi kayong manalangin. Ano? Ginagawa po natin ito. Tuwing umaga, gigising tayo. Tuwing matutulog, gigising tayo. Tuwing nasa work, pag-usap tayo. Okay, good? Di ba kung magpasalamat, hindi natin magawa magpasalamat. At pag nagkakaroon tayo ng pagsubok, sinisisi pa natin siya. At sasabihin pa natin, na ay sa iba nyo lang binigay yung pagsubok na ito. Hindi sa akin. Ibig sabihin, tinatakpil mo yung blessing ay binigay sa iyo, God. At tinatakpil mo mismo si God. Tandaan natin, ang lahat ng pagsubok ni God, may kaakibat na blessing. 8,000 higit, pwede? Maganda kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos at walang sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban. Dito na papasok yung kagabi. Every millisecond, naka-tune in si God sa atin eh. Kaya dapat gawin natin, i-tune in din po natin ang puso, isipan, diwa natin kay God. Lagi natin isipin, maybe split seconds, biglang dumating si God. Bigla tayong maiwanan. Lagi natin prayer, daily, mapasama po tayo sa rapture. Totoo po yung rapture, nangyari na po sa katawan ni Eno, sa katawan ni Elijah. So, bagamat walang salita, may salita ba pa talaga rumpas? Wala. Bagamat walang salita, pero doon pinatunayan ni God na may rapture. Kinuha yung dalawang tao niya eh, lingkod niya eh. So, dapat yun din hingin natin. Pero, mangyayari ba ito? Hindi. Bakit? Kung hindi tayo tuhanang magpasakop kay God, nagiging bulaan na lang tayo dito sa panambahan na ito, wala mangyayari sa atin. Ang tuwa lang po, bisita sa atin. Now, okay. Kapayapaan. Isisingit ang panahon. Ang kagalakan ay mas malalim sa kasiyahan ng maranasan lamang natin sa sandaling nagdesisyon tayo. Hanggat hindi tayo nagdesisyon,
pakita man tayo, pakita sa panambahan ko, hindi ka nabisil. Lord, pagharian niyo na. Hayaan niyo na isuko ko ang aking sarili sa inyo. Hayaan, tulungan niyo ako maging mapabaknipis ang aking pagiging prideful sa inyo, magawa kong pakumbaba sa inyo, sa sarili ko, sa aking kapwa. Hindi kasi natin masasabing tuloy na alis ang pride sa atin. Tandaan, kanina binanggit yan, abang tayo nakatapak sa lupa ng kasalanan, o ulit-ulit tayo nakakagawa ng kasalanan, makapagsabi lang na ito'y maliit sa ang Diyos amang ari, ayon na rin kay Lord Jesus Christ. At si Lord Jesus Christ mismo magsasabi, dahil umakita si Lord Jesus Christ sa amang ari. Now, Diyos ng ating buhay upang gawin ang gawing ninanais niya na siya ay paglikuran at ibalik sa Kanya ang mga taong naliligaw ng landas. Magbigay pag-asa sa buhay na ito at katiyakan sa buhay. Mapalad tayo, bagamat nakalubog tayo sa kasalanan, ito tayo, tinatawag tayo ni God. Tuluyan po tayo magpatawag kay God. Tuluyan po natin pakinggan ang pagtawag ni God sa atin. Huwag po tayong matutulog. Sabi sa kabila, pagtulog, talent. Ito po'y talent kay Sita. Hindi ito talent mula kay God. Isang uri ng pagmamak sa harapan ni God. Sakit ang magsalita, di ba? Hindi ito para sa akin. Kay God. Nasa Holy Bible, magbabasa kayo ng Holy Bible. Old Testament. Magbasa po kayo ng Holy Bible. Maunawa po natin ang mensahe ni God. Isumpa niyo man ako, pero hindi ako isumpa ni God. Ang sabi ni God, huwag kayong magsasalita at matatamis na salita na ikakapahamak na iyong kapwa baging nang nagtuto rito. Kapayapaan, ayan. Katahimikan, huwag tayong tahimik na katutulog. Katahimikan sa loob at pagkakasundo sa Diyos at sa kapwa. Hindi natin na magagawa ito kung hindi talaga natin isurrender ang ating buhay pusod kaluluwa. Kasi palalabutin talagang liga ng Holy Spirit ang matitigas natin mga puso. John 14:27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Ang kapayapaan matulog ka sa Rome, bigay ng mundo. Ang kapayapaan, huwag ka makinig sa mensahe nagtutok dito sa harapan, kapamakan mula sa mundo. So, kung gusto natin kapayapaan, mananatili po tayong gising ang diwa. Pag gising ang diwa natin, ikukunturin ang diwa natin, spiritual man, katawang lupa natin. Kukunturin natin ng spiritual man sa pamamagitan ng Holy Spirit ang kahinaan ng ating katawang lupa. So, ganun po yun. Kaya dapat isintro po natin ang puso at isipan habang nasa panambahan tayo. Kaya sabi nga nila, huwag lang kayo sa panambahan, bago sa labas ng panambahan. Every 20 seconds, nakatuwin dapat tayo kay God. Hindi natin pwede sabihin, ito ako nakita ko sa church, isa na akong, actually, hindi naman dapat ang Christian, hindi ko sabi, ito yung paraan para maligtas ka. Born again, hindi rin. Ang pinaka-the best ito, magkaroon ka ng personal relationship kay God. Hindi natin makukuha sa kapwa natin ito. Bagkus kay God mismo, one-on-one. So, mapalad tayo pag ganun ang ating i-decide sa ating mga sarili. So, ayan, pagtitiis. Pagtiisan po natin yung anto. Yes. Pagtitiis, pagpipigil sa sarili at ang kaya magtiis ng provocation. Napagit natin kanina, malabanan. Dapat nag-work yung Holy Spirit, malabanan yung kahinaan ng katawan. James Santiago. Yamang nalaman na ang pagsubok yung mga yun, gawa ni Satan yun, dapat na i-review natin. Lord, pinaka ko, tanggalin yun.
Lord, tinatamad ako makinig ng misa eh. Tanggalin niyo po ito. Kayo, maging gising ako sa inyo. Dapat lagi natin, kinukontralik natin dapat kasi deception kasi sinisita niya. Deception. Kasi kung mahina tayo sa pananampalataya, madali mag-trigger talaga asisitan sa atin. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pag-titiis. Sabi nga natin, yung provision, dapat mapagtagumpayan natin yun hanggang huling hininga natin. Pagpapasakot. Kaya, mawala man tayo sa Saudi, pag doon sa Pinas, magpatuloy po tayo. Kaya ang prayer natin, magkakaroon ng pastor natin. Ang prayer din po natin, si Kuya, si Charles, magi ako, Sister Reza, magkakaroon rin ng panambahan. Walang imposible kay God dahil panambahan yung inihiling natin. Kay God, hindi sa atin. So, magiging lagi lang tayong positibo kay God. Always declare at pagkasalamat talaga. So, salamat sa pagtitiis. Kung nataniman na tayo ng ganang pag-ibig, mag-work ng pagtitiis sa atin. So, yun, napakasaya ng bunga ng pag-ibig ng Holy Spirit sa atin. Kainis. Huwag tayong lagi mapagmalaki. Bagamat mali tayong tao, huwag tayong mapagmalaki sa kapwa natin. Kung anong nagiging katagumpayan natin, kung matalino man tayo o hindi, huwag natin yung kapwa natin kamakin. Kasi may kanya-kanya tayong karunungan. Alam mo, hindi ko alam. Ang alam ko, hindi mo alam. Kaya nga may sinasabi natin, may pamamaraan tayo ng paggawa ng kasalanan eh. Kaya sinabanggit, maraming kasalanan na nagagawa ng tao. So, ayan, Kolosas. Yes, Kolosas, tanis na ugali at likas na mapagbigay na nagpapagaan sa iba. Paano po ba tayo mag-alay ng kabutihan sa kapwa? Una, once na nakagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, on the spot, kalimutan natin. Bakit ka mo? Bakit naman kakalimutan? Gumawa ng kabutihan sa kapwa, ito kasi nagiging trigger. Para malabanan natin ang deception, distan. Sa paano marami? Pagiging prideful, pagiging mayabang, panunumbat. Binigyan kita ng tulong, dapat balik mo sa akin. Parang ganun. Kaya nga, sa pagiging advocate natin, pag nagpapasalamat yung distance natin, huwag kayong magpasalamat sa akin. Kay God, kayo magpasalamat siya nung umaksyon sa inyo, siya nagkikan. Instrument lang ako sa inyo. At sabi ko, lagi kayong mag-pray para patuloy kayo. Kaya nagagamit natin sa social media, ilalapit natin si God. So, kaya nga sabi natin, pangunahan tayo ni God. Para, yung tawag doon, yung pagpapakumbaba talaga kaya. Si God talaga sinasabuhay natin. Ano man nais pagawa sa atin sarili, maging sa ating kapwa. Pinaka-the best sa ating kapwa. Kaya mas mainam, ipag-pray po lagi natin ang ating kapwa. Pangalawa sa ating sarili. Sabi nga ni God, magpanalanginan kayo sa isa't isa at magdamay. Sa bawat inaatas sa atin ni God's task, may kaakibat na blessing. Kung gusto niya matamo natin blessing, isagawa natin yung task. So, ayun. Kaya, Kolosas 3:12, kaya nga dahil kayo ay hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinaon, at mapagtiis. Ang pinakapulong na ito, itakwilan natin pagiging prideful natin. Kaya God. At magagawa natin magpakumbaba kay God. At pag nagpakumbaba tayo kay God, iniiling natin mag-work. Isip tayo ng Holy Spirit ni God at mag-work ng Holy Spirit talaga natin. At naisabuhay po natin. Tuluyang palambutin ng Holy Spirit ang ating mga matitigas na puso. Ito laging prayer ko sa mga Hudyo, mga anti-Christ, mga nailungin na rin Hudyo. Abutin sila ng mahabang kamay ni Lord Jesus ay para butin matigas na po. Pagkawa naman sa atin eh. So, mahinahon at mapagtiis.
Yan, kabutihan. So, matatawag ba tayo mabuti sa ating kapwa? Gaya ng nakaraan na kung ang kabutihan natin ay ipagpahagi natin sa kapwa ay isinusumbat natin ito sa kanila. Ipinagmamalaki natin ang ating sarili. Nasabihin natin, hindi ka maaasiso kung wala ako. Dati may ginawa kong yung video kung paano pagbigay ng tulong at tumanggap ng tulong kung paano mag-work silang dalawa, pagiging positibo. So, bumalik. Jealousy. Ito pala ng mali. Yes, ang aktibong paghahanap ng pinakamahusay para sa iba. Una natin susubin si Lord, Jesus Christ. Una natin hanapin na pagkariya po talaga tayo ngayon. Mag-work yung fruit of the Spirit ligat sa atin. Na sa atin ay iwinaksin natin kasalanan eh. Ang kulang na lang sa atin, yung hilingi natin panahanan tayo ng Holy Spirit. Mag-work ang Holy Spirit sa atin. Labanan po natin ang antok. Bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi mapipilitan lamang sapagkat iniibig na Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. Pinaka-the best na kagalakan na ibigay natin sa kapatid, share ng mensahe. Hindi ka. Si God mismo ang inilalapit natin sa kanila. Kasi yung pag-sinabi ng mensahe sa social media, pag natin magdamot. Kasi may mga tao gumagamit ng social media, depressed. Tapos nagiging sumusumbungan yung social media. No, once ang madaanan ng mga mensahe ni God, hindi ka lang may Diyos para sa akin eh. So, magre-rima yung mensahe ni God. Hindi natin alam nagiging instrument tayo ni God para sa ating kapwa. So, yun the best yung masirampot natin sila ng mga mensahe ni God. Kaya kitatapat. Katapatan, pagiging mapagkatiwalaan, isang maasang koneksyon sa Diyos. Sa maliit na bagay, kung tayo na napagkakatiwalaan, lalo pa kaya sa malaking bagay. Kaya na pagbibigay ng ikaw na kahit maliit yan, malaki, dapat nasa bukal sa kalooban natin. So, huwag natin isipan ng masama ay bibigay natin kay God. Kasi yung pasasalamat natin kay God. So, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Ang tanong, nagmamaliw na ba ang pag-ibig ni God sa atin? O hindi ba magmamaliw ang pag-ibig ni God sa atin? Masasagot lang naman natin ito through God. One-on-one. Tayo po kasi nakakaalam ng nilalaman ng ating mga puso. Kaya nang inahayaan natin magkaroon tayo ng conviction ng Holy Spirit. Ito man ang nag-ibig Yahweh ay hindi magmamaliw sa hanggang sa huling hininga natin. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo ay napaka-dakila. Dakila sa lahat. Dahil pinatunayan na ni Lord Jesus Christ. Pinatunayan na ni Diyos sa mga ari. Kasi binigay si Lord Jesus Christ sa atin. Pila the best na gift ni God sa atin na hindi naman natin hinig, kaligtasan. Kaya huwag na po natin saya. Hindi mawawala sa atin ang kaligtasan, nasa atin na po yun. Ang tanong na lamang, kung gusto ba natin mapasa atin at tuloy yung kaligtasan. Nandiyan yan eh. Hindi na mawawala yan. Mamatay man tayo, nandiyan pa rin kaligtasan. Pero hindi natin talaga yung kaligtasan. Kaya napunta tayo sa place sila. No? Kaya susugin po talaga natin ang harian ni God. Sabi nga ni God sa Matthew 6:33. Gentleness, kahinaunan, ay number 8. Isang na mapagpakumbabang panayad at babay na kilos. Pilipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay sa hari. Ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamagitan ng panalangin. Tanong, madali ko naman ito patotoo.
5 years. Ano yung hindi ko kay God? Kontrata. Ako lang yung employee ng kumpanya pinapasukan ng mga Pilipino. May kontrata. Ang DFW. Nag-iisang Pinoy. Okay? 5 years ko ba naman hiniling eh. Magsawa na kayo doon sa pakikinig na aking pero hindi ako magsasawa. Broadcast ko. Lagi ko binibigay sa God, kailan hindi niyo ako binigyo sa prayer ko, sa kapwa ko, kaya hindi niyo ako binigyo sa personal kong kailangan sa inyo. Ano yun yung tawag ko? Declaration. Pagpapatunay na sinasagot ka, hindi ka, dapat tayo, ganun tayo mag-set up ng ating mind. Para lahat ng pagsubok na naisinapit natin sa kaya, mapagtagumpayan at kasakiban din natin pagka magiging mahinahon tayo. Yung magpakumbaba, kung nasa mapagkumbaba kayo dyan. Hindi tayo madalis magalit. Ito na may pagsubok naman ako. Tapos ito may sasasave tayo na kung sino-sino dahil sa inyo, dahil sa iyo, ganito nangyari. So, may iwaksin natin yun. Kung dapat ilalapit natin kayo. At pagpapasalamat natin kay God. Number 9. Last na bunga ng pag-ibig. Ulit. Balikan niyo po ako balik. Nalagay niyo na sa number. Balik. Na 8. Opo, balikan lang po. Gentleness. Sige po, balik lang po. May pasanang po tayo. At pagsusumama na may kasamang pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos ay nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dito na nag-work ang Holy Spirit sa atin. Masaya ang pakiramdam ko. Alam mo, nasa Holy, nag-work ang Holy Spirit, nasa conviction ka ng Holy Spirit. Ng pang-araw-araw mong buhay. Kaya nga kung lagi kayo tayo nakatuning kay God, nananaginip ako madaling araw nag-prepare. Nanginginig ko alas 3. Pero ang prayer ko talaga alas 4. Alas 4. Isang oras po na pray. Kaya sabi nga natin, mas masarap pag-pray kung kapag kaya sa ating sarili. So, lahat, pati trabaho, lahat. And then, hindi sa lahat ay in-Israel. So, now, ang positibong maihatid sa atin ng kaamuan sa harapan ni God, ibig sabihin ng Philippus 4:6-7, ang mga nananamba ng Diyos ay sobrang nag-aalalang magiging buwaan kapag nanalangin sila sa Kanya. Ibig sabihin, kung malayo tayo kay God, yung mga prayer natin ay may kakibad na doubt. Dapat, kung totoo tayo nagpapasakot kay God, on the spot, hindi ko pa binabanggit ang prayer ko sa iyo, Lord. Tinupad. Yun na. Bakit ka mo? Ang mensahe ni God, hindi niyo pa binabanggit ang kahilingan niyo, tinubong ko na. Ang kailangan niyo gawin, i-broadcast sa akin. Huwag tayo maging pipi kay God. Huwag din tayo maging pipi, magpasalamat kay God. Yan, the best. Wala man tayong natatanggap na busy, yung hininga mo lang napakahalaga mong busy. Kasi let's say ka, kunin ang buhay mo, tapos ka. Ang masama pala kung hindi ka tuluyan at papasarap ka yan, yung ka sa place. This is that. Huwag natin hangarin. Yun. Maayos at hindi sila sobrang mag-alala, sinasabi sa talata 6 ang iba't ibang klase ng panalangin. Ang pagsusumamo ay ang pagmamakaawa sa Diyos. Para sa tulong, pwedeng magsumamo ang isang tao sa Diyos kapag nakakaranas siya ng matinding problema, pagsubok, gaya na ginagawa ni Jesus. Hebreo. Balik-balik. Hindi naka-ano pala ito, naka-slide. Hebreo, kadalasan paulit-ulit na ginagawa ng panalangin. Ito yung binanggit ko kanina, paulit-ulit. Nakulitan siya, binigay sa akin, within 5 years.
Kasi ito na 4 years. 2 years. So, ibig sabihin, pinakikita natin kay God yung trust sa Kanya. So, hindi ako magsasawang bangkit dito sa iyo. Hanggang may buhay tayo, may pag-asa tayo. Kay God. So, huwag natin bigyan ng limitasyon si God, pagiging Diyos ni God sa atin. Lahat mangyayari. Jadi yung hindi nga natin hiningi, kaligtasan binigay niya sa atin. Ano ba yung mga araw-araw natin kinabubuhayan, hindi may bigay ni God sa atin. Ayun na. Pangsiya. Pagpipigil sa sarili ang kabutihan ng karunungan sa mga hangarin at kilos ng isang tao. Now, dito na yung sinubok na natin yung pagiging prideful natin. Kaya nagagawa natin kontrolin kung malaki kay God, magiging mainit ang ulo natin. Yung daspat, nagagamit natin yung dila. Nakakapagdagdag yung kwarto ko. 24 hours yan, naka-training sa politika. Pagdating mo ng bahay, gising yun. Na pag nasa bahay na ako, saka matutulog. Baliktad. Mahaba ang oras mo pag ako'y wala. Maiksi ang oras mo pag dumating na ako. Ba't ganun? Baliktad ang tulog mo. So hindi ko pwede mag-ingay. Ngayon kung nag-iingay sa about politika, video, sinasabayan ko ng music. Christian song. Hindi na nakasampai. Unti-unti natin na nakatagay. Stop yun. Stop yung sa politika. Kumakanta na. Doon, ibig sabihin, nire-review mo siya sa magitan ng marami pa marami. So, siguro talaga itong digital necessity. Kaya sa sabi nga natin, usually pananampahan natin. Kung hindi natin talagang tinatanggap si Lord Jesus sa ating puso. Sa atin yung nasabi na, pinag-Korean ko yung dalawa. Kasi kapag yung design niya noon mas maganda yung turo niyo. Pero siya rin sabi na nais niya i-evangelize yung pamilya. Pero tanong ko, paano mo i-evangelize yung pamilya mo? Kung mananatili kang bulag, hindi mo na-evangelize sa pamilya mo. Hanggat malayo ka kay God. Ang mabigat ang kaparusahan, napapasaya mo. Kasi nakakilala kay God. Pero patuloy mo yung ginagagamit ang sarili mo. Kaya sila, susunod, politics. Magsasawa ko na laging pinapanood. At pinagkakakitaan, kaya nababagit natin, ang social media yung chismis, paggagamit ng salita ng dila, pinagkakitaan na ngayon. High-tech na paggawa ng kasalanan. Social media. May vlog ko yun sa YouTube. Pinagkakitaan, pinapadala na sa. Dito papasok ang minsan ni God, ang anumang bagay na nakakuha sa mabilis ang para, ito yung madaling nawawala. Napatunayan ng social media, pati buhay nawawala. Kasi gusto nila kumita ng kumita. So, mag-iingat po tayo roon. So, dito tayo pasok sa katanungan ng what is the fruit of thieves? Teach us. Binabago ng Diyos ang kanyang sariling larawan sa loob natin. Tingnan ang mga tago sa Korinto. Yan. Kaya ang paglakad sa pamagitan ng Espiritu ay tumili ka ng mga kondisyong kailangan ng Diyos upang linangin sa loob natin ang spiritual na bunga ng pag-ibig. So, ibig sabihin, hanggat sinususog natin ang Holy Spirit, sinisig natin ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluguran, kagalakan bilang Diyos na Ama ng Diyos ang mga hari sa atin sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Pasok tayo sa mensahe na ito ni God. Ang tuluyan natin hanapin ang dakilan ng pag-ibig. Tuluyang mataniman tayo ng dakilang pag-ibig na higit sa lahat. I-share ang pag-ibig na itinanim sa ating kapwa. Pag namunga yan, hawa-hawa na po ang pag-ibig ni Lord Jesus Christ sa bawat isa po sa atin. Yan na, guys.
Ayun po. So, magkita ka Korinto, naalis sa talpo. Now, balikan muna natin. Ito, yes. Kagalang kapaypaan, pagtitiyaga, kaya na punta tayo sa mga taga-Korinto. Basahin na po natin taga-Korinto. Kaya pakitik muna natin taga-Korinto. 3:18. At ngayon, naalis ang kaluspong na nagniningning sa atin mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Di ba? Binaksin natin ang kasalanan, paggawa ng kasalanan. At tinayaan natin, panahanan tayo ni Lord Jesus Christ sa mga ng Holy Spirit. Yung talikala ng kasalanan, tuluyang inalis na nigad sa atin. At ang kaluwalhatian, iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Kagaya na Moises, meron pang nagpakita sa kanila, sa kanya, si Lord Jesus Christ. So, magiging ganun din po tayo. Ibig sabihin, nagiging malinis na tayo sa harapan ni God. Sabi nga Pastor Bernard noon, si Lord Jesus Christ, ang Diyos ang hari, hindi nakatingin sa pagiging tao natin, pangalan natin, bagkus nakikita nila ni Diyos, Lord Jesus, ay ng Diyos ang hari, si Lord Jesus Christ sa pamagitan ng Holy Spirit na sinend sa atin. Ibig sabihin, nagwo-work, nagkakaroon ng connectivity ang Holy Spirit ni God sa ating spiritual man at sa ating katawang lupa. Dapat laging konektado silang tatlo. Huwag natin pag-iwalay. What is the fruit? Kaya natakuat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-iinod, kahinanon, kabutihan, pananampalataya, humility, kaamuan, pagpipigil, laban sa gayon ay walang kautusan. Dito papasok natin. At ang cross, kay Kristo ay pinako na ang cross. Kasama ang mga pagnanasa ng kita, kagaya kanina binanggit natin. Lahat ng kasalanan na ipako na ni Lord Jesus Christ, huwag na po natin balikan, baklasin, isa buhay. Nilinis na po tayo eh. Kaya nga dapat nagpapasalamat tayo sa kalinisan ibinigay sa atin. Although mahirap sa atin magpasakot kay God, but natuturoan po tayo, hindi naman bigla ang pagpapasakot natin kay God. Ako kailan pa ako mula elementary pa ay kalitean ng high school sa Antipolo. Pupunta ka pa ng Maynila, pupuntang yung ng TIA o Bunagin sa Brunita, pupunta ka na Brunita para magano. Pero hindi naman nag-uusap sa akin ang turo ng pastor. So useless. Kaya lang ko lang siya hinanap nung papunta na ako rito sa Saudi. Na napagtanto ko, yung pinapapalo tayo ni God. Masarap pinapalo tayo na gano'n kasi pinaalala ni God, tika lang, tumulog ka na sa kasalanan eh. Ayaw kitang mapahamak. Kaya mas mainam sa ipalwig. Kaya salamat sa mga pagsubok na pagdadaanan natin. Kasi kung pag hinarap natin, napapapagtagumpayan natin. Ito, may kanya-kanya tayong pagsubok eh. So, now, what is the key point of Galatians 20:53? Inilarawan ng Galatians ang buhay na pinamumunuan ng Espiritu sa practical na terminal. Ngunit ang mga bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kainauna, pagpipigil sa sarili laban sa mga walang kautusan. Dito na papasok may sinas natin kung ilan may utosan sa Old Testament, adan lumabas 600 utos. Misbot sa Torah. What is misbot? Ayan. Misbot, the Torah. Yes. Every word, the race command. Kung magkakaanak kayo,
palagay natin yung mitzvot na yan, pangalan ng lalaki. Huwag yung pangalan. Kasi pag tinawag nyo, uutos na naman ito sa akin. Ano rin yung babae? May babae kayo, what yung sasabihin ng misba? Pag uutos na naman ito. 613 utos. So, dinaanan lang natin yung pagsu, yung utos, kautusan. Tayo, sinatay ng umuwi sa kautusan. Sa fruit of spirit na po tayo namumuhay. So, dapat naunawa natin ang mga iyan. What are the rays of gift and fruit? Sa pinakamahuling antas ng mga kaloob ng Espiritu ay binibigay sa atin, ang bunga ng Espiritu ay nabubuo sa atin sa paglipas ng panahon. Pag lumipas ang panahon, ibig sabihin, dito na yung magbubuo yun eh. Nawala na yung pananampalataya mo, but nasa Diyos pamanghay ka na. Pinaghaharian ka na ngayon ng Diyos pamanghay. Ito ay resulta ng Espiritu na kumikilos sa ating buhay sa isang paraan. Nagbibigay ang Diyos ng mga regalo, ngunit nagbubunga. Siya sa ating buhay, mahalaga rin na maunawaan natin ang iba pang pagkakaiba nito. Magawa natin, Diyos ito sa atin. Hindi tinitingnan ni God ang mga mabubuti na gawa natin. Iyan nakasahalay sa gawa ni Sito. Bakit? Ang kaligtasan na gawa ni Lord Jesus ay sa akin. Iyon makapagligtas sa atin. Kaya natin huwag natin sayangin ang binigay na kaligtasan ni God sa atin. Pag sumikapan po natin na tayo tutuhanan pagharian ni God. Although mahirap, pero mas maganda pumasok ka sa butas ng karayo. Paglabas mo, malawak ang daan. Di ba maraming pupunta sa maluwag ng dadaan. Tapos mawulog dito sa kumunod. Sa verse 7. However, the fruit of Holy Spirit, upang tayo ay magbunga ng Espiritu, dapat tayo mamuhay sa Espiritu at lumakad sa Espiritu every daily ng ating buhay. Huwag lang tayo nangingi kay God. Always lagi tayo nagpapasalamat kay God. Para sa Espiritu, manahan sa atin ay kapareho ng mga para sa Kanya. Manahan sa atin ang Espiritu na ay nabubuhay o nananahan sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi natin kanina, wag lang po tayo nakikinig. Wag lang tayo pumunta ng panamba para mapakinggan ang mensahe ni God. Bagkus, napunta na tayo ng panamba para pakinggan. Iba yung magkaiba yun eh. Pag pinakinggan mo na yung paliwala yun, paglabas mo nakalimutan ng mensahe. Pag pinakinggan mo ang mensahe ni God, doon nagiging sandalan, sandigan, at nagdirima at nag-work ang mensahe na napapakinggan po natin. Kaya ang ginagawa ng inyong lingkod, every day, nakikinig ng preaching. YouTube. Ibig nakatun, maghapon yun. Salamat ako, salamat. Kakilibre ako sa trabaho namin. Paglabas mo ng ano, wala ka namin. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka, nakikinig ka ng preaching. Nagtatrabaho ka, nakikinig ng worship ito. Ang Biblia, nananahan sa pamagitan sa salita ng Diyos. Sa Biblia, sinabi ni Pablo, hayaan ang salita ni Kristo na nananahan sa inyo ang sagana. Colossus 3:16 ayan. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Isa buhay po natin. Huwag lang po natin pakinggan. At ang mahalaga nito, i-evangelize po natin ang pamilya natin. Kahit gaano katigas ang mga puso niyan, lalambot dyan. Wala mati, kung pinagmatigas ng Diyos sa mga hari, si Paraon palalambutin din ni Bigat ang ating matitigas na puso at pananahanan po. Pananahanan po tayo diyan. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan.
Hindi tayo makapag-share ng mensahe kung hindi tayo nagbabasa ng Holy Word. Hindi tayo makapag-share ng mensahe kung hindi tayo nakikinig ng preaching. Hindi tayo makakapag-share ng mensahe kung hindi tayo nag-aaral ng salita. Hindi rin tayo makapag-share ng mensahe kung hindi natin sinasaboy ang mensahe. Usually, kaya minsan nabanggit ko, huwag kayo magpupos ng mensahe kung nanatiling maging malayo agad. Minamak nyo lang sigad. Minsan inapos ako kanina ng kahapon eh. Pangulo natin, kinakausap yung tatay niya. Humingi ng guide. Sabi kong mali, ginagawa ninyo. Mas maganda ko sa akin sigad. Kasi sigad ang tagay sa inyo, sa pamumuno na yan. At hindi pa uli, kilalanin mo. Sigad. Wala. Kung nais natin ilapit ang kapwa natin, hindi natin sila sinisinong. Mataas man sila ang posisyon o mababa tayo. Ang mahalaga, mailapit natin sila. Okay. Yan the best. Kaya nandito kanina sa amin sa inyo, yung protocol of spirit, may si-apply po natin. Joy, long-suffering, long-suffering of growth, wala ba niya kuya? Ang mahabang pagtitiis ay bunga ng Espiritu. Ito ay katibayan na hindi tayo nagiging matiisin sa isang araw. Ngunit sa patuloy na pamumuhay sa Espiritu, sa pananatili sa lahat ng ating masasamang hilig sa krus, matatamo natin ang virtue na ito unti-unti. Ibig sabihin, pag hindi na natin sinabuhay ating inalis sa ating buhay, mga kasalanan, mawawala na yung mga virtue ng kasalanan sa ating buhay. Mapapasaan, maghari at mga taga-Galacia 25:22-23, subalit sa bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yan. Walang batas, gaya ng napanggit kanina. Ito number 9, tumukasa. Is the fruit of Holy Spirit, Galacia 22, inilista ni Apostol Pablo ang kagalakan bilang isa sa bunga ng Espiritu. Ang salitang Griego na ginagamit ni Pablo para sa kagalakan ng Galacia ay Sara. Yung sabi niya, Sara. Sara ang ibig sabihin ng kagalakan. No? Mga taga-Galacia, subalit, ang bunga ng Espiritu ay, yun na, walang batas dapat sa mga ito. Number 10, what is the practical example of fruit of Spirit? Narito ang ilang practical na halimbawa ng bunga ng Espiritu, pagkilos, pag-ibig, pagpili ng patawarin ang tao na nakit sa iyo, kahit na hindi ito nararapat, pag-ibig na walang pasubalit tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin kahit na mahirap. Kagalakan, pagpapanatili ng malalim na nanatiling kaligaya kay Kristo kahit na mahirap ng sila. Ibig sabihin, pag nagpapatawa tayo sa kapwa natin, on the spot, wash out ang sama ng loob natin sa kapwa natin. Huwag namin sasabihin na may limitation eh. Pinatawag kita, huwag ka na makakita sa akin. Pinatawag kita, ba't ayaw makakita sa iyo? Pag pinatawag kita, manatili pa tayong magkaibigan. Kasi pag tinakwil yung pinatawag mo, asan yung pagpapatawad ito? Na may open-minded tayo sa pagpapatawad. Kasi lagi natin iisipin, tayo din naman nakagawa ng kasamaan sa kapwa natin. Huwag natin lagi iniisip, matuwid ang tao. Hanga lang sino man nagsasabi na matuwid siya sa harapan. Hindi gaya ang sinabi kanina, ang Diyos ang hari, tama ang magsasabi sa iyo. Ang Diyos ang hari lamang, ayos kay Sir Kay Joseph, ang matuwid. Walang matuwid na tao habang nakatakap tayo sa lupa ng kasalanan. Kaya bago tayo mag-isip na masama sa kapwa natin, pagpapatawad, isipin muna natin sa sarili. Hindi na nakagawa na naman pagsasalan sa kapwa ko. Humingi na ng pagpapatawad sa kapwa ko. Ito ba'y totoong pagpapatawad din niya sa akin? So dapat ganun tayo, kiniglis natin ang ating isipan. Was the Galatians 5:26 mean? Ang punto ni Pablo sa mga talatang ito ay upang bigyan diin ang mga katangian na dapat makita sa isang Kristiyano kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa loob ng puso ng isang tao sa taliwas na katangian, iyon ay makikita sa isang tao na hindi pinanganak. Ibig sabihin, may dalawang klase. Yung hindi naniniwala kay God, ay kahit kailan hindi makuha ang Holy Spirit.
na kung yun naniniwala kay God at tuloy ang sinasurrender niya ang kanyang buhay kusot kaluluwa, paghaharian talaga. At mananatili ang Espiritu sa kanya hanggang huli. At dapat isinisir po talaga natin yung dakilang pag-ibig na tanim sa ating puso, sa ating kapwa, pamilya natin. Kahit katigas ang puso niya, malalang po din agad-agad. Ba't nandun sa mensahe ni God sa Revelation? Magiging pamilya natin, magiging kaaway natin. So, nakakalungkot pa ganun. Kasi katigasan ng puso eh. Talagang yung mga nakatuloy na sa pinaniniwalaan nila. Hindi na sila mahango ron. Dahil sinabi doon na sila mamamatay. Nakakapagod pa ganun. Nakakalungkot. Conclusion po tayo. Ayan. Biniligan po natin yan. Bali, nililinaw ang buhay ng isang tao na pamagitan ng pamagitan ng pananahanan ng Banal na Espiritu sa halip na pamamagitan lamang ng personal na pagsisikap. So hindi natin mapatatanong ito kung sa ating gawa lamang. Paggawa ng kaputihan, useless po yan. Pero kung tutuon talaga natin ang buhay ko talagang susugin natin ang Diyos na mangyari sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ, ay patuloy tayo pananahanan ang Holy Spirit, mag-work ang Holy Spirit. At magkakaroon ng productivity ang spiritual naman natin, ang katawang lupa natin. Tuluyan natin may iwaksi. Unti-unti ang paggawa ng kasalanan. Pamagitan naman ng nangangailangan ng pari-parihong koneksyon sa Diyos, panalangin at pagbuo ng mga gawin na nagpapaunlad sa Espiritu at paglago sa nagre-resulta sa isang buhay na sumasalamin sa karakter ng Diyos, nagdudulot ng pagpapala sa iyo. Pag natataniman ng dahil na pag-ibig, isisir po natin ito sa ating kapwa. Ito yung the best na pagtulong sa ating kapwa, hindi sa mga bagay, material things. Diyos po yan. Ang mahalaga yung maisir na mo natin, yung ibinigay sa atin na pag-ibig. Huwag tayong maging maramot sa kanya. Kaya mamurahin, naranasan natin, hindi mamurahin. Lagi kong banggit, God bless. God's love you. Ang dapat tigil. Wala nang salita yun. God bless yun. Sa pagiging advocate kasi, may sisitayin kasi mali ang aksyon. Napapahamak yung ina-aksyon na kasi pagiging tao lang sila sa buhay. Yung karunungan nila, hindi nila inano yung kay God. Nabis yung wisdom. Na-i-advise ng tamang kaya sabihan ko, nagagalit sa akin. Doon nagtitrigay pagiging tao nila. Hindi pagiging Diyos, hindi ka dahil pumalaya sila kayo din nakakanta pa ganun. So yun, space. Paano mo masasabi, tumutulong ka sa kapwa, ang dinadala mo yung sarili mo. At mali pa ang ginagawa, napapahamak ko yun. Ang mahirap pa rin, pinagkakitaan pa yung humingi ng tulong sa kanila bago nila action, nakakapagod. So tawag na naman sa happy. Huwag tayo maging palalo na nag-aagawan sa isa't isa, na naninigo po sa isa't isa. Lagi po tayong magpakumbaba sa isa't isa. Sige sa lahat, kung may nakakagawa sa ating kasalanan kapwa natin, unawain po natin sila. Patawarin sila. Kaya nang minsan kanina, mahirap man gawin ito, pero pinapagawa sa atin nila din. Bakit? Magagawa po natin yan. Kung alam natin, napag-aarian na po tayo. Kung alam natin, yung mga fruit ng Holy Spirit na sa atin na yan. Hindi natin makakaya kung may kulang na isa dyan. Nakapakits din po sila. At ayan lang po ang mensahe po ni God. Maraming salamat sa pagkakataon po nito. At matagumpay po ninyo na ipahay sa kabawat sa amin ang inyong mensahe doon. Masalamat kita kayo ni Pakulito at pinangangaan niyo po ako. At ito sa mga namin dalangin para sa pagkakita po sa inyo. Tapos sa pangarap ko na yung mga nagusto na aking guys. Pag-isawang sa pagkabay ng Spirit sa bawat isa. Amen. Yan, sige po at salamat kay Elder Manny. At tayo po ay nagagalak sapagkat ang ating pong binigay na para sa simbahan ay wala pong terrace o veranda. Sino po nakakalam ng terrace o veranda? Yung kung alam nyo po ay napanood kay Romeo